a while. Daming chika. So, currently, hindi ako nakapasok kasi itong lintik na iping ko. Kakagaling ko lang ng dentist actually nung isang araw. Umabsent din ako because of that. Actually, meron ako sumasakit na ipin dito. Molars kasi yun. Nung pinatignan ko naman siya dun sa dating dentist, wala naman siya nakita. Tapos sabi niya, ipa-x-ray ko daw. Tapos, yung ginawa niya sa akin pasta dito, tsaka yung dito, natanggal parehas. Nagpa-floss lang ako, natanggal siya. So, ngayon, bumalik ako dito sa dentist ko yung dito malapit sa bahay. Kasi yung dentist na yun naman yung malapit sa office. So, inisip ko kasi kaya, gusto na akong naabutan minsan para yung pag madaling bumalik, parang gano'n. So, since natatanggal na siya twice na yung pasta na yun, hindi na ako bumalik sa kanya. So, bumalik na ako dito sa dentist ko dito talaga. Dito talaga ako nagpapadentist before. So, nung natanggal, ayoko na bumalik kasi ibig sabihin, hindi talaga siya magaling. Kasi hindi nagsistay eh, diba? Simpleng floss, natatanggal yung pasta. Girl, parang iba naman yung ata yun. So, anyways, naayos na siya nung nakaraan. Kasi sumakit to. Actually, ito yung sumakit nun. Tapos, nakita dun sa, na meron siyang cavity. Pero, hindi kasi siya kita. Pag tinignan mo siyang ganun, parang, wala kang makikita. Okay yung ipin. Sabi niya, okay naman siya. Intact naman, blah, blah. Tapos, nung in-x-ray siya, ang galing nga, ang galing nung, facility ni doktora. May ganun na siya. So, nakita nga niya na medyo, sa loob kasi siya. Tapos, may parang dapat i-root canal na siya. Parang ganung levels na siya. Kasi sabi ko, super sensitive na rin niya and super ngilong-ngilo. Kasi nangingilo siya talaga pag iinom ko ng malamig na tubig. Ganung level. Sabi niya, kasi na parang exposed na yung, may na-expose na dito sa part na to. Kaya, ganun. Pero pag tinignan mo siya na, tapos tingnan mo, wala kang makikita. Akala mo okay yung ipin. So, kasi nasa loob yung sira niya. Parang ganun. So, ngayon, medyo okay naman siya. So, hindi naman siya sumasakit. Sabi ko, Dok, ayaw kasing root canal. Kasi ang ending yan, bubunutin lang din. So, sabi ko, may iba pa bang way kung paano masasave yung ipin. Kasi pag tinignan mo yung ipin, maganda pa siya. So, sabi ko, saka molar, yun ang hirap naman kumain. Pag tinanggal mo naman yun, diba? So, sabi ko, baka may way pa para masave. Tapos may sinabi siyang isa, nakalimutan ko ano. So, pag-isipan namin, kasi dalawang balik siya. Tapos sabi niya kasi, medyo bloody daw yun gawin. Parang sabi ko, pag-isipan ko muna, Doc. So, medyo ngayon naman kasi hindi man siya umaarya. So, carry boom naman. Ang importante, masara din yung dito. Kasi nga, baka lalong masira. Kasi nga natanggal yung pasta, diba? So, yun yung ginawa niya. Nung after nun, nung absent ako nun, so kahapon, pumasok na ako kasi okay na siya, blah. Pag uwi ko sa bahay, di syempre nag-toothbrush ka, tapos nag-floss ako dito. My God! Ang sakit ng ibig. Ay, inisip ko, ang sumasakit, yung pinastahan niya, yung inayos niyang pasta. Nung ginagano ko yung pinakadulong-dulong molar ko, which is yun yung impacted tooth yun, na lumabas na. So, parang sabi ko, shit, siya yung sumasakit. As in, sobrang sakit niya. Alam mo yun, yung parang kang nakapikit, pero hindi ka naman natutulog. Parang ganun lang. Tapos nagising pa ako naman in between ng mga 1, 3 o'clock. Kasi itong mga aso dito, kung ano-anong ginagawa. So, parang hindi ako nakatulog talaga. Kaya nung umaga, ga-absent na lang ako ulit. Kasi ang sakit-sakit niya. Pati yung ulo ko ang sakit-sakit. Parang, pati yung tenga ko, parang may pressure. Parang ganun yung pakiramdam. Hindi ko alam ba't ganun. Baka connected ba yun sa ipin? Basta may ganun din siya. Parang may uncomfortable siya. Tapos parang, di ba alam niyo yung kapag mag-ano kayo, nasakay kayo ng eroplano. Tapos parang may something sa tenga mo. Tapos pagka naghikab ka, parang puputok siya. Parang may pressure siya na ganun. Pero kahit maghikab ka, parang hindi siya pumuputok, hindi siya nire-relieve. Ganun yung pakiramdam. Actually, both na tenga ko. Ewan ko dahil sa ipin ko ba yun. Kaya, pati yung tenga ko may ganun din. So, anyways, meron kaming hinar na ngayon, mga groomers. Ito sila. Wait lang. Diba? 3 sila actually. Meron pa isa. Yan. So, nasa labas sila para matapos lahat ng dogs. Kasi, wawa naman sila. Tagal na nilang hindi nag-groom. So, yan. So, yun. At least, ngayon, mas madaling matapos yung mga dogs. Kasi, di ba 16 sila. So, matatapos sila kasi 3 at a time. May, inaano na, sinishave na sila. Ganun. Kasi, pinapa-summer cut namin. Kasi,
ang haba na rin ng buhok nila. Tsaka para din presko na din sila sa ano. Presko na rin sila. Yun. Tapos, ilan na yung natatapos ngayon? Nag-start sila halos 2 o'clock na. Magpo 4 o'clock na, ilan na yung tapos? Mga 4 na ata. Pero pag yung dati namin, yung pinapapunta namin dito dati na naka-wheels, yung parang may van sila. Parang, grabe yung 8 aso, inaabot sila hanggang 9 ng gabi. So, ito, dahil 3 sila, 3 naman, actually, 4 sila. Yung dalawa, yung isa nagpapalit, yung dalawa nag-shave, yung nagka-cut-cut na sila, nag-shave na ng dog. Tapos yung isa nagpapaligo, yung isa nagpapatuyo. So parang galing, 'di ba? So maganda yung dynamics nila. So far kami lang yung ano nila, kliyente nila. So okay lang. Tapos kaninang umaga, lalamove ko lang yung laptop ko kasi kailangan ko ding mag-work kasi may mga pending sa akong proposal. So ginagawa ko din naman siya. And then, look! Ang laki na nila! Malaki na yung mga babies! Andun si Taba. Tulog si Taba. Ito yung mga anak ni Cookie na maliliit pa nung nakaraan. Ayan na, naglalakad na sila. Tumatakbo na sila. Ang bibilis nilang tumakbo. At nangagat na sila ng paa. O, diba? O, ayan na. Ayan na po, no? Kinakagat na nila yung chinelas ko tsaka yung pajama ko. O. Ay, nako. Yon. So, maraming chika. So, ano ba yung hindi natin, Actually, ngayon nanonood ako ng mga travel vlogs ni Chef RV. Okay, alam mo kung gusto nyong, magkaroon na idea kung saan yung mga masasarap kumain. Kasi, syempre, chef siya, diba? So, alam niya yung mga lasa-lasa ng food kung saan masarap and everything. At saka, naman siya, super, anong tawag dito? Super honest naman siya dun sa mga pag kumakain siya kung masarap, hindi, ganito yung lasa, ganun. So, yun, gusto ko yun. Para at least alam mo din kung ano yung mga, tawag dito, yung mga kakainan mo din, diba? Para magkaka-idea ka. Kasi, kami before, for example, nung nag-Taiwan kami, sa totoo lang, siya yung pinaka-ayokong country na napuntahan ko in terms of food. I was expecting actually na siya na okay siya kasi 'di ba parang Chinese din naman, parang gano'n, 'di ba? Or tama, parang Chinese food naman din sila. Tapos kung magkakaroon ng mga specialty restaurant, so alam mo na rin dapat yung mga lasa ganyan, 'di ba? Tapos yung street food and all. So sa lahat naman ng ewan ko kung lang kami, mahalas lang talaga kami. Lahat ng nakainan namin parang hindi masarap. Ang pinakamasarap lang namin nakainan actually yung parang 7-Eleven ba yun? Basta parang ganun, 7-Eleven yata yun, o Family Mart. Tapos, syempre McDo. So, alam naman na yung lasa nun. At, ayan po, nag-aaway sila. Huwag mag-away. Ito namang isa, Ni-istorbo isang natutulog. My goodness. Ayan na po, inuumpisa na nila yung chinelas ko, Yan. Yun. So, mabalik tayo sa Taiwan. Yun. So, parang yun na yung pinakamasarap namin na nakainan. Pero yung mga tinry-try namin na mga street food, yung mga parang hindi masarap lahat yung nakainan namin doon actually. Kaya parang nawala. Yun. So, yun. Parang yung mga pinuntahan namin tourist spots, okay siya. Gusto ko siya. Maganda yung mga location. Pero yung mga food lang, doon lang kami na kasi di ba pag pupunta ka sa ibang bansa, parang doon mo na ko-compare yung Japan, di ba? Na ko-compare mo yung mga ramen dito, yung doon sa authentic ramen doon. Ganun ba? So, more on food. Kasi pag nasa ibang bansa ka, talagang tourist spot naman yan tsaka food. So, yun. So, ito ngayon, natutuwa ako. Nagmamarathon ako ng mga, ang tawag dito, travel vlogs na. Kasi nga, mas marami siyang naku, itong batang to. Naku, napaka war freak. Ala, yung maliit ko. Hala ka. Ay, sus. Napakabilis tumakbo niyan. Yung malaki pa yung binubuli nyo, loko-loko kayo. Yun, balik natin. Ang kulit nila. Yun. So, yan. Yan yung ginagawa ko ngayon.
At, nag-check din ako, sumasagot din ako sa mga emails kasi may mga, may mga pending pa ako. So, yun now, ayan parang medyo maga nga yung dito ko. Tapos kanina, naiirita ako. May nakakailitang feeling sa tenga. Parang may pressure na ayaw yung lumabas. Parang gano'n. Di ba usually, pag may gano'n sa aeroplano, yung lulunok ka lang, di ba may mafe-feel ka na, yung parang, tapos ako maghikab ka, parang may puputok. Pag parang may nagpop na, parang marililive na yung tenga mo. Siya parang hindi pa rin, parang may pressure. Hindi ko maintindihan kung bakit. So, inisip ko, ano ba yan? May kinalaman ba yun sa tenga ko? Parang gusto ko na nga rin pumunta ng EENT. Yun. So, yun. Medyo, nawala naman na yung sakit niya. Kasi by appointment kay doktora. So, walang available today. So, ewan ko, try natin bukas. Or, pag bahala na kung kailan siya magkakaroon. Pero, ang importante, ganyan. So, paggabi kasi, wala naman ako kasing gamot. Saka nung oras na yung madaling araw, sarado na rin lahat dito. So, parang tiniis ko na lang siya na itulog ko and or lipat-lipat na parang ganyan. So, parang, my God, kakaloka. Yun. Tapos, ano ba yung mga nangyari in the previous, naman hindi ko pa nakwento. So, nanganak nga si Cookie, di ba nakita niyo yung 4? So, ngayon to si Cookie, from last year, nagkaroon na siya ng hypocalcemia, kasi nung time na yun, 5 ba o 4 din yung puppy niya, di ba? So, yun yung first time namin na dinala siya, kasi natakot talaga kami. May vlog ako about it kasi, Chinese New Year yun, nung sinugod namin siya sa, buti na lang 24 hours yung Animal House sa Jupiter. Doon namin siya nadala. So, naagapan naman. Kasi parang, yun, yung hypocalcemia, panoorin nyo na lang yung vlog. Basta ganun. So, nagganon na naman siya this year. Kasi nga 4 yung So, parang feeling ko, hindi na yata kaya ng katawan niya kapag yung super padede siya ng padede. Tapos, ganun kadami yung babies niya. So, parang twice namin siyang sinugod na ilang days apart lang. So, ang ginagawa namin ngayon is si Cookie 5 minutes lang siya magpapadede sa dog niya. Hindi na siya yung buong araw ganyan. Tapos kung gusto niya makasama yung dog, yung mga puppies niya, dinadamitan ko yung sa bus niya, tinatakpan ko. Tapos may diaper siya para hindi makadede. Parang kahit na kasama niya yung mga puppies niya, hindi makakadede sa kanya. Tapos bumili na kami ng formula, bumili na rin kami ng kibbles na pang puppy. So parang introduce na namin. Anyways, magwa 1 month na rin naman sila Halos magwa 1 month na rin tong mga to. So, pwede na rin silang introduce nun. Actually, nung dinala ko siya sa vet nun, ang sabi sa akin, stop na talaga siya magpadede kasi bumababa. Kasi, yung calcium niya na supplement, inaano na talaga namin yan kapag merong nanganganak. Nagsusupplement naman talaga na. So, nung time, akala kasi namin once a day lang. Kasi parang yun lang naman kasi nakalagay dun sa ganun, dun sa bote. So, nung nagkaroon siya ng hypocalcemia nung eto lang, ginawa namin 3 times. So, after a few days nga, kahit 3 na yung inaano niya, nagganon na naman siya. Pero kasi nga, I think, malakas na kasi talagang dumede. Parang hindi niya kaya. Hindi niya talaga kaya. So, yung hypocalcemia kasi parang siya parang milk fever. Parang ganon yata siya. Yung parang, yung nagpapadede na mami, parang nagkaka-fever. Totoo, nagkaka-fever talaga siya. So, pag mangyari sa inyo yan, kung mas maganda madala nyo talaga sa vet. Pero, initial yung tingnan yung ilong kapag mainit yung ilong, yun, for sure yan, may lagnat na yan. Tapos, temperature na, kung marunong kayo magkuha ng temperature sa puwet naman, kinukuha yun, diba? So, makukuha nyo yung temperature. And then, mas maganda kasi, kung maa-IV-han siya agad kasi para yung needed niyang calcium kumbaga parang masalo agad, parang gano'n. Kumbaga parang mapalitan agad kasi pag IV di ba mas mabilis yung niya. Kasi nung pag dinadala ko siya sa vet, siguro in a span of 1 or 2 hours, nagsistay kami doon. Tapos may mga ini-inject pa sa kanya every ganyan. Na parang sa calcium yata yun. Mabilis lang. Lang naman siya. Outpatient lang naman siya. Pero nakaswero siya at the same time. Para lang din,
bumaba rin yung temperature niya, at saka at hindi siya ma-dehydrate. So, nung time na dinadala ko siya noon, may yelo. Yung nilalagyan siya ng yelo sa katawan, ganyan, para bumaba yung temperature niya. Pero yung temperature niya, binabantayan din every 30 minutes yata o every 15 minutes kung nag-stable na siya. Yun. So, yun lang. Yun yung main part ko. Kaya nung pangalawang sinugod namin siya, may ice pack na akong dala noon habang on the way to the vet para din yung yung temperature niya. Kasi para siyang parang may tendency na siya mag-seizure pagka ganyan. Para siya nagkukumbulsyon, in short, gano'n. Kasi taas ng lagnat niya, parang ganun yung nangyayari. Plus yung, syempre, yung bumababa yung calcium niya. So, yan. Yun. Tapos, ano nangyari sa mga bebe ko? Yan, si Mochi, nagkaroon siya ng stitches sa puwet. Kasi nag-away sila, hindi ko alam po, hindi dami alam kung sino, pero kung sino yung nakakagat sa kanya. So, nag-away sila ni Kobe. Actually, si Kobe yung kaaway niya. So, ngayon, paghihiwalay mo, di ba, may dadamputin ka na isa para paglayuin mo silang dalawa. Nung dinambot siya ni Jan, wala ako dito na nasa office ako noon. Yung isang aso, hindi ko alam nga kung si Kobe yun o si Cooper. May tendency kasi sila na follow through ng kagat, yung tatalunin ka pa niya para kagating ka niya. So, syempre, dahil naiangat na si Mochi, sa puwet na siya inabutan. Akala ni Jan nung una, parang yun nga, baka nakalimot lang sa puwet, yung sa pisngi ng puwet, yun sa sugatan, kaya dumudugo. So, nilagyan niya ng betadine, ng inalkoholan niya, nilinis niya, gano'n. Tapos lumabas lang siya sandali, kasi nga nilabas niya yung mga tuta para hindi nakakalat-kalat dito, kasi mabibilis na sila maglakad. Pagbalik niya, ang dami ng dugo dito, so ibig sabihin, parang hindi maampat yung dugo dun sa So, sabi niya, hala, nangyari dito, sabi ko, dalhin mo na yan kay Doc. So, buti na lang, medyo hapon-hapon pa nun. So, nadala niya pa dito sa isang vet. Yung ditong vet namin, na malapit sa amin naman yung pinagdalhan namin sa kanya. So, yun, pinaiwan si Mochi, kasi kailangan mo nang tignan kung profusely magdudugo pa siya, kasi kailangan maobserbahan. Tapos, pagka ganun pa din, edi isi-stitch siya, kasi pag tinignan mo lang ng malapit, akala mo parang nagasgas lang siya or something. Pero pag yung talaga, nung pinakita na sa kanya ni Doc, mahaba din eh. Tapos malalim. So, ini-stitchan siya, parang gano'n. Sinergery pa surgery pa rin ba tawag doon? Hindi, ini-stitch lang siya. Gano'n, kasi pinatulog siya nung yun. So, parang na-overnight lang siya noon, tapos kinabukasan, yung pinaka-tatahiin siya. Tapos, mauuwi na siya. So, nung sinundo siya ni Jan sa vet, sinundo na nila ako ni Mochi sa office. Yun. So, yun naman yung ganap kay Mochi. Yan. Tapos, yun. Ngayon naman, yan na. Papa-groom na kami kasi kawawa naman sila. Summer na, sobrang init, diba? Itong aircon dito sa bahay, parang halos 24 hours na itong nakabukas para lang sa kanila. Kasi sobrang init talaga. Kahit buksan mo lahat ng electric fan sa labas, sobrang init. So, hindi mo rin sila pwedeng doon kasi nagpapan, mahirap, diba? So, yan, bukas yung ngayon nasa labas sila kasi maliligo naman sila. So, para madali din silang kunin. So, I think ilan na rin yung sa kanila, tapos sa kanila. Yun. So, ayan medyo maga dito, diba? Parang may maga dito kaysa dito. Yun. So, ito kasing sumasakit. Kaya nagulat ako, sabi, ano ba yan? Ba't may sumasakit? Ito yung ina-expect kong sasakit kasi nga alam ko na ito yung may sira talaga. Ano bang isa? Ewan ko ba dyan? Yung isa ko, paano ba yan? Acting up. Yan. So, at least naayos na yung natanggal na pasta ko dito na dalawa. Kaya, yun. Yung ito na lang, babalik ko na naman to kay doktora. Nakakaloka. Yun. So, sana naman, matigil na ang mga bagay-bagay. So, yun. So, chika pa lang. Nakailang na tayo. Nakailang minutes na tayo. Baka chika pa lang ang laman ng na to. Ng vlog na to. Well, wala naman na talaga ako mag-vlog dahil nasa bahay lang tayo. Yun, nagpapahinga lang talaga ako kasi nga wala pa akong tulog na maayos. Ayun. So, yan. Kailangan ko na rin magpalit ng beddings today kasi, ayan, may umihi sa kama. Pero, yan may umihi. So, di ba? Ito yung binili ko na waterproof MS. So, parang
feeling ko, tumagos din. Ay, parang, tumagos ba siya? Parang, kasi parang ang lamig nito, kesa dito. O, kasi, ano to, whatever. So, yan. Yan. So, yan. Meron siyang bakas, kasi ninabas namin sila. O, diba? May mga kaganapan dito. Ito po ang kaganapan dito, no? Yung mga batang makukulit na nag-aaway. Pala, naglalaro lang yan, naglalaro. At, parang may umihi doon sa basa. Ayun na si Taba. Pinakamalaki. 6 months na siya. Ngayon, araw na to ata. O, basta yun. Tapos, ito na sila. Si Mochi na pala. Yon. So, mag-change muna ako ng beddings and then siguro maliligo na ako. Para, total ano na rin naman, hapon na. Maliligo na ako para medyo start akong plancha siguro. Kasi tambakekok na rin ako. Tsaka ayan na naman. Dami ko na namang ayan na naman yung mga kailangan ko. Hindi na bumababa ang planchahin ko. Meron pa yang dito na pa-planchahin. So, wish me luck. So, tingnan natin kung ano pang masishare ko sa inyo today. So, para may tindahan ng chichirya and everything. So, yun lang. Laters.